Hello! Sa nakaraan nating video, tinalakay natin yung tungkol sa search warrant. Sinasabi natin na pwede lang mag-search, maghalughog ang mga otoridad sa isang lugar o sa isang bahay kung mayroong search warrant. Okay, yun ang general rule. So kung walang search warrant, hindi pwedeng maghalughog. Ngayon, mayroong mga exceptions dyan. Mayroong mga instances kung saan inaalaw ang warrantless search and seizures. Okay? So, yun ang talakayin natin ngayon. Ano ba yung mga instances or mga sitwasyon kung saan pwedeng maghalughog, pwedeng mag-search, pwedeng magkumpiska ng mga illegal na bagay kahit walang search warrant. Okay. Number 1, unang-una nito yung searches incidental to a lawful arrest. Okay? So, kung halimbawa, dapat mauna muna ang lawful arrest ha. Dapat mayroon munang lawful arrest bago magkaroon ng search. Hindi pwedeng baliktad. Hindi pwedeng mag-search muna bago ang mauna ang search, susunod ang lawful arrest. Dapat may lawful arrest muna bago ang search. Okay? So, halimbawa, ito yung mga instances kung saan ang isang akusado o isang tao nahuli sa aktong gumawa ng krimen. Kadalasan ito yung mga naglalaro ng sugal, nahuli sa aktong naglalaro ng Karay Cruz o naglalaro ng card game halimbawa. So, pag nahuli kayo sa akto, dapat lawful yung pagka-aresto ha. Kung warrantless arrest yan, dapat under yan sa exception sa warrantless arrest. So, after ka, halimbawa, isa sa mga instances kung saan pwede ang warrantless arrest is yung nahuli sa akto. So, kung nahuli ka sa aktong gumawa ng krimen ng isang pulis, after ka mahuli at ipinaalam sa iyo ng pulis kung bakit ka hinuli dahil sa naggawa mong krimen, nahuli ka niya sa akto, pwede nang mag-search ngayon ang pulis. Kasi meron ng lawful arrest. So, tandaan, kailangan yung arrest lawful. Pag hindi lawful yung arrest, hindi pwedeng mag-search. Kaya doon sa warrantless arrest, kung natandaan niyo yung tinalakay natin na isang kaso. Kaya napawalang sala yung akusado doon sa kaso na yon, sa aktual na kaso na yon na dinesisyon ng ating Supreme Court dahil na nakita ng Supreme Court na hindi lawful yung pagka-aresto. At dahil hindi lawful yung pagka-aresto, yung mga ebidensya na nakuha nila doon, nabunga doon sa unlawful, so or hindi lawful na pagka-aresto, ay hindi pwedeng gamitin dahil nga sinasabi natin yan sa nakaraang video na iyon ay fruit of a poisonous tree. Kaya na-acquit yung akusado. Bakit? Dahil wala nang ebidensya laban sa kanya kasi yung mga ebidensyang nakuha nung hinuli siya ay hindi na pwedeng gamitin laban sa kanya. Kaya hindi na nila mapatunayan ang inaakusa nilang krimen doon sa akusado ng proof beyond reasonable doubt dahil wala na silang ebidensya. Hindi po pwedeng tanggapin yung mga ebidensyang ipinipresenta nila dahil yun ay nakuha nila pursuant to an unlawful, hindi lawful na arrest. So, yan po. Pwede ang search basta mayroong naunang lawful arrest. Pag walang lawful arrest, hindi pwede ang search at hindi pwedeng gamiting ebidensya laban sa akusado yung mga bagay o mga illegal na bagay na nakuha dyan dahil nga yan ay fruit of a poisonous tree. Okay? So, isa pa sa mga instances kung saan pwede ang warrantless search and seizures is yung warrantless seizure of things in plain view. So, dapat nakikita yun. Pag sinabing plain view, ang ibig sabihin ng plain view, yung bagay na yun, yung illegal na bagay ay makikita na kahit hindi na maghalughog yung isang pulis, makikita niya plain view. So, hindi na niya kailangang maghalughog para hanapin yung isang illegal na bagay dahil makikita na yun in plain view. Yun yung ibig sabihin ng plain view. So, kung ang isang illegal na bagay ay makikita na in plain view, ibig sabihin, hindi na niya kailangang maghalughog para makita yon, kitang-kita na in plain view, pwede yon kumpiskahin. So, iyan yun sa mga isa pa yun sa mga instances kung saan pwede ang warrantless search. Yung tinatawag na plain view doctrine. So, kadalasan nangyayari ito diyan sa mga checkpoint. So, di ba sa checkpoint, ang allowed lang diyan is visual search. Hindi pwedeng maghalughog yung mga pulis na nagkandak ng checkpoint sa mga sasakyan na dumadaan. Hindi nila pwedeng pabuksan yung sasakyan
Kailangan visual search lang. Titingnan lang nila. So, sa pamamagitan ng visual search lang na yon, hindi na nila kailangan maghalughog ay makakita sila ng mga illegal na bagay, kontraband doon sa na checkpoint nila na halimbawa sasakyan, pwede nilang kumpiskahin yung mga bagay na yon dahil nakikita na yun in plain view kahit wala silang search warrant. Okay, so yun plain view doctrine. So yun yung pangalawa. Tapos ang isa pa is yung search of a moving vehicle. Search of a moving vehicle. So ito, pinapayagan ito for practical reasons. Kasi nga, alam natin, yung sasakyan moving yan Mabilis mailipat yan, mabilis maitakbo yan. So, impractical nga kung halimbawang mayroong suspicion ang mga pulis na mayroong kontrabando dyan sa sasakyan na yan, mayroong illegal na bagay dyan sa sasakyan na yan, hindi na practical kung kukuha pa sila ng search warrant, mag-apply pa sila ng search warrant sa korte kasi tatagal pa yon, yung sasakyan naitakas na, naitakbo na. Kaya pinapayagan itong search of a moving vehicle. Pero mayroong mga requirements ito. Hindi ibig sabihin na dahil moving vehicle yan, mayroon ng blanket authority ang mga pulis na maghalughog kaagad. Hindi po pwede yun. Mayroong requirement yan. Kailangan meron munang probable cause. Ibig sabihin, meron silang suspicion supported by circumstances na talagang merong isang krimen na naganap dyan or merong mga kontrabando dyan. So, dapat mayroong may existence muna of probable cause. Kahit nga yung mga tip lang, kahit nga yung may mga tip, hindi po pwede yun. Halimbawa, mayroong natanggap na tip, anonymous call, tawag ng isang concerned citizen na, yung sasakyan na yan na mayroong isang pampasaherong bus, dinidescribe pa kung anong klaseng bus yun, anong plate number, dadaan siya ngayon dyan sa dadaan siya sa lugar na yan, mayroong nakasakay dyan, mayroong pasahero dyan sa bus na yan, na may dalawang, pagpalagay natin, shabu. So, dahil sa tip na yon, gumawa ng checkpoint yung mga pulis. Tapos, nung nakita na nila yung insaktong description ng sinabing pampasaherong bus, pati yung plate number, nakita nila, ito na yon. So, aakyat na sila ngayon. So, hahanapin nila ngayon yung tao. Halimbawa, yung sinabi ng informant or yung concerned citizen na itong tao na to. Pati yung tao, kahit na may description yung tao, kung sino yung tao na yon. So, hindi po pwedeng dahil lang sa tip na doon, pupuntahan nila kaagad yung tao na yun, yung pasahero na yun. Halimbawa, kung nakita, tapos kukunin nila, halughigin na nila yung dala niyang bag. Halimbawa, kung nandun ba nakalagay yung sinasabing tip na illegal drugs. Hindi po pwede yon. Hindi. Kailangan merong probable cause, merong suspicion. So, kung halimbawa, nakita na mayroon ng tip na ganitong bus, so nakita nila, pinara nila ngayon yung bus. Pag akyat nila doon, maliban doon sa tip, nakita pa nila, mayroong independent suspicion yung mga pulis. Kasi dapat yung mga pulis, experiensyado na nila, alam na nila kung ano yung gumagawa ng krimen. So, maliban doon sa tip, hindi lang dapat sila mag-rely doon sa tip. Yun. Hindi lang dapat mag-rely ang mga pulis doon sa tip. Dapat, base sa pag-akyat nila doon, nakikita nila yung sinasabing tao na talagang mayroong suspicion, talagang kaduda-duda yung mga galaw niya, yung mga kilos niya. So, mayroong probable cause yung mga pulis. So, maliban doon sa tip, dapat mayroon din silang finding of probable cause, sarili nila, mayroon silang sariling suspicion, base sa kanilang experience bilang mga pulis, na itong tao na to ay gumagawa ng krimen or mayroong dalang krimen. Yan po pwede yon sa search of a moving vehicle kahit wala silang search warrant. So, yon po. Ang search of a moving vehicle, pinapayagan yan kahit walang search warrant for practical purposes, for practical reasons. Dahil nga, mabilis may takbo yan. So, kung mag-apply pa ng search warrant, tapos na. Wala na yung maitakbo na. So, pwede yan. Pero hindi ibig sabihin na nag-search dahil moving vehicle yan, may blanket authority na, automatic na mag-search. Dapat independent, kahit na mayroon pang tip yan na galing sa isang reliable informant, naka-describe kung ano yung sasakyan, naka-describe kung sino yung taong pasahero dyan, hindi po pwedeng doon lang sila mag-rely. Dapat pagdating nila doon, mayroon silang independent
na personal knowledge na nakita nila, independent probable cause na nakita nila doon, na supported by circumstances na talagang kaduda-duda, mayroong suspicion na itong tao na to ay gumawa ng krimen. So, yun dapat ang basihan para sa search ng isang moving vehicle. Hindi lang, nag-rely lang sa tip. So, yun po ang ibig sabihin ng, yan po ang isa sa mga instances kung saan pwede rin ang warrantless search of a moving vehicle. Tapos, meron ding iba, consented search warrantless search. So, kung halimbawang pumayag yung isang tao na mag-search sila doon, o nandoon siya, halimbawa, doon sa may-ari ng bahay, pumayag siya, o sige, halughugin niyo yung bahay ko. Pumayag siya. Tapos nandoon din siya, kailangan nandoon siya, kasama siya doon sa naghalughog, nakita niya, pupwede yun. Kasi pumayag siya eh. Tapos, mayroon ding customs, sa mga customs. Diba sa mga pantalan, may mga customs dyan. Pupwede rin silang mag-search dyan yung mga bagahe, ini-x-ray nila, sinesearch nila, kahit walang search warrant. Pupwede yon, allowed din yon sa mga customs, custom search. And then, meron din tinatawag na stop and frisk. Itong stop and frisk, kadalasan ginagawa ito ng mga pulis. Pero hindi ibig sabihin, ganun din ito. Dapat nakabase din ito sa suspicion ng mga pulis. Dapat mayroon ding probable cause. Itong stop and frisk, pinapayagan ito para mapigilan yung mga paggawa ng krimen. Hindi ito, iba rin ito sa, iba rin ito sa search incidental to a lawful arrest. Iba ito. Itong stop and frisk, ito yung mga pulis, very crucial dito yung experience ng mga pulis. So, dapat dito, ang mga pulis, mayroon silang suspicion supported by circumstances na mayroon silang personal knowledge, tapos na may probable cause na itong tao na to ay mayroong gagawing krimen or mayroong gumagawa ng krimen. So, pwede nilang pigilin yon, tapos i-frisk. So, yun yung tinatawag na stop and frisk. Pwede rin yung gawin ng mga pulis, pero dapat mayroong probable cause. Dapat mayroon silang sufficient suspicion. Dapat strong. Hindi lang basta-bastang suspicion lang. Dapat malakas yung kanilang suspetsa, supported by evidence or circumstances na nakita nila at sa kanilang experience bilang mga pulis na talagang gagawa ng krimen itong tao na to. So, pwede nilang i-frisk yun para makuha kung halimbawa doon sa lugar na yon, talamak ang, alam na ng mga pulis na talamak yung hold-upan. Tapos nakita nila doon na mayroong isang taong kaduda-duda ang kilos. Tapos merong nung gumagalaw, nakita nila na mayroong nakita nila yung halimbawa, yung handle ng baril na nakasukbit. So, mayroon silang sufficient suspicion base sa kanilang na pwede nilang pigilan yon, tsaka i-search para mapigilan yung paggawa ng krimen. Yan, pwede rin yan sa warrantless search and seizures, yung stop and frisk kung tawagin. So, yan po ang mga instances kung saan pupwede ang search kahit walang warrant. So, sa sunod naman natin ng video, tatalakayin naman natin ang actual case tungkol sa isang warrantless search na dinesisyonan ng ating Korte Suprema.